Kabanata 1. Ang lihim na desisyon. Tahimik ang gabi sa Maynila. Sa mga oras ding ito, mula sa pinakamataas na palapag ng De La Vega Tower, tanaw nga ni Leandro De La Vega ang mga ilaw ng syudad na tila mga bituin dito sa lupa. Sa labas din ng salaming dingding ng opisina, kumikintab naman ang patak ng ulan. At sa loob nito ay mararamdaman ng simoy mula sa aircon na lalong nagpapalala ng lamig na matagal nang nanunuot sa kanyang dibdib. Araw-araw, ganito ang tanawin ni Leandro. Ang tagumpay na parang wala lang. Ang lahat ng nasa paligid niya ay marangya, marmol na sahig, painting ng kilalang mga pintor, mamahaling alak na hindi niya nalalasahan. Subalit sa bawat tilamsik ng ulan sa bintana, tila ba naririnig niya ang kanyang sariling tinig na nagtatanong, para saan pa ba ang lahat ng ito? Lumaki siya sa kayamanan. Anak siya ni Don Alfonso de la Vega na may-ari ng malalawak na lupain, negosyo at bangko. Mula pagkabata, itinakda na ang kanyang landas. Mag-aaral sa abroad, magmamana ng negosyo at mamumuno rito. Wala siyang pinili. Lahat ay pinili na para sa kanya. Ngunit nitong mga huling buwan, parang naubos ang gana niya sa lahat. Ang mga tao sa paligid, mga negosyante, tagasunod at kasambahay, ay tila mga anino na lamang na nakangiti kapag nakatingin sa kanya, ngunit nagbibilang ng kinita kapag tumalikod siya. Sa gitna nga ng pagod niyang isip at katawan, nakatanggap siya ng liham mula sa lalaking halos nakalimutan na ng kanyang pamilya, si Mang Ernesto, dating katiwala ng kanilang lupain sa probinsya ng Quezon. Sir Leandro, matagal na po kayong hindi bumibisita rito. Tahimik pa rin ang bukirin, pero may mga bahagi ng tinabunan ng damo. Wala na rin kaming pondo para sa patubig. Kung maaari kahit pasilip lang, makakagaan ito ng loob ng mga tao dito. Isang simpleng liham, ngunit tila sampal iyon sa kanyang mukha. Ang mga lupain na pinagmula ng yaman ng pamilya nila, ngayon napapabayaan dahil sa labis na pagtuon sa syudad. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero may kung anong kumislot sa puso niya. Parang tinawag siya ng lupa mismo. Kinabukasan, sa hapagkainan ng pamilya de la Vega, makikita ang isang mahabang mesa na puno ng pagkain, ngunit walang usapang malalim ang madalas na nangyayari rito. Naroon nga si Don Alfonso na abala sa pagbubuklat ng dyaryo, at si Sebastian, ang nakababatang kapatid niyang mahilig sa negosyo at pakikisalamuha sa mga tulad nila na mayayaman. Nais kong bumisita sa San Felipe sa Quezon. Gusto kong tingnan ang kalagayan ng lupa natin doon. Tumingin lang sandali ang matanda, walang emosyon sa muka. Hindi mo kailangang pumunta ron. May mga tao tayong nag-aasikaso sa lugar na iyon. Mas mabuting mag-focus ka sa bagong proyekto natin sa Taguig. Ngumiti naman si Sebastian. Oo nga kuya, yung bukid wala nang kita ron, puro gastos. Mas mabuti pang ibenta na lang o gawing subdivision. Hindi na nga nakapagsalita si Leandro. Sa isip niya, parang may kung anong bumubulong na, hindi mo ba gustong malaman kung anong itsura ng buhay na hindi mo kailanman naranasan? Nang gabi nga ring iyon, habang tahimik ang buong mansyon, ay bumaba siya sa garahe at sumakay sa lumang pick-up truck ng kanilang hardinero. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya roon. Ngunit alam niyang ito ang unang desisyong siya mismo ang gumawa. Bata pa siya nang huling marating ang lugar na iyon. Maaring hindi siya makikilala ng mga nakatira sa lupain nilang iyon. 3 oras ang aabutin sa biyahe para makapunta ng San Felipe sa Quezon Province. Habang tinatahak ng sasakyan ang madilim na daan, naaamoy niya ang unti-unting pagbabago ng hangin mula sa usok ng Maynila patungo sa amoy ng lupa, ng hangin at ng ulan sa damuhan. Sa unang pagkakataon, parang nakakahinga siya ng malalim. Ang sariwang kapaligiran na wala sa lugar kung saan siya palaging naroon. Pagdating niya sa bayan, dumiretso siya sa bukirin.
Tahimik ang paligid. May mga punong niyog na kumakaway sa hangin, mga palay na tila nagdarasal sa buwan, at ang isang ilaw mula sa kubo sa tabi ng kanyang lupang natatanaw. Bumaba na nga siya sa kanyang nasakyan at tinanggal ang relo sa kamay at pagkatapos ay inilagay niya ito sa bulsa. Hindi siya dapat makilala bilang De La Vega. Ang plano nga niya ay ang magpanggap bilang trabahador na naghahanap ng makakain at matitirhan dito. Ang tanong na nga lang ay kung maniniwala kaya ang kanyang makakausap, gayong hindi siya mukhang trabahador kapag pinagmasdan. Lumapit na siya sa kubo. Sa may pintuan, naroon ang isang matanda, si Mang Ernesto, at may dalang lamparang umiilaw sa dilim. Nakilala niya ito dahil nakita na naman niya ito noon, pero hindi niya ito nakakasalumuha ni kaunti. Magandang gabi po. Magalang na bati ni Leandro. Ako po si Kaloy. Naghahanap po ako ng trabaho na kahit ano. Marunong po ako ng konti sa pagtatanim. Tinitigan naman siya ni Mang Ernesto mula ulo hanggang paa. Malinis ang mukha niya. Halatang hindi sanay siya sa putik kung pagmamasdan. Magkaganoon man, may kababaan naman daw ng loob ito base sa boses. Napatingin pa nga si Mang Ernesto sa orasan na nasa loob ng kubo niya at muling napaisip dahil bakit daw kung kailang gabi ay doon pa raw biglang susulpot ang kung sinong lalaking ito na nakasuot ng itim na shirt, maong na pantalon at nakatsinelas na kulay puti. Pwedeng may gawin daw ito na masama sa kanila, pero marami na ring taong nakasalamuha si Mang Ernesto. At isa pa, kung magnanakaw raw ito, ay ano ba raw ang makukuha nito sa kanyang kubo? Mga kagamitan sa pagbubukid? Likas na matulungin din kasi si Mang Ernesto sa tunay na buhay, kung kaya kung gusto mong magtrabaho, pwede ka naming ipasok bilang tagapaglinis ng kamalig, sabi ng matanda. Pero maliit lang ang kita ha. Walang problema po, sagot ni Leandro. Basta't may matitirhan lang po ako. Tumango na nga si Mang Ernesto. May kubo pa ako riyan sa may malapit. Luma na pero pwede mong ayusin. Bukas maaga tayong mag-aalaga ng mga hayop. Bago pa man sila makapasok sa loob, ay may tinig pang tumawag mula sa likuran ni Mang Ernesto. Tay, sino yan? Sa liwanag ng lampara, lumitaw ang isang babae. Si Maya. Morena ito, na tila agad na nakikilala kung sino ang totoo at peke. Nakalagay pa nga sa balikat niya ang isang basket ng gulay. Naghahanap ng trabaho rito sa bukid, sagot ni Mang Ernesto. Si Kaloy. Tumingin naman si Maya kay Leandro aka Kaloy, mula ulo hanggang paa. Medyo napataas nga siya ng kilay. Mukhang hindi raw ito pwedeng magtrabaho sa bukid dahil parang mayaman daw ang itsura nito. Pakiramdam niya ay nagsisinungaling ito. Taga saan ka? Tanong nga ni Maya kay Leandro na ang pakilala ay Kaloy. Mabuti na lang at may nalalaman din si Leandro sa lugar na ito. Taga riyan ako sa Bagong Sikat. Galing akong Maynila at dito ako itinuro na magpunta. Medyo kinakabahan pa nga ang binata dahil ito rin pala ang hindi niya ganoong napaghandaan sa pagpunta rito. Hindi niya inaasahang may babaeng tulad nito sa lupain nilang ito. Ngumiti na nga lang si Leandro, lalo pat hindi siya sanay sa ganitong pagtrato. Kaya ko rin po, sanay din naman ako makapagtrabaho dati pa. Kailangan ko lang po ng trabaho ngayong nandito ako sa San Felipe. Ah, ganon. Taas kilay na sagot ni Maya na tila hindi kumbinsido sa sinabi ng kung sinong ito. Sige, tingnan natin bukas kung tatagal ka sa init ng araw. Bago pa man makasagot si Leandro ay tumalikod na si Maya at pumasok na sa kubo. Naiwan siya na nakangiti, hindi dahil sa insulto, kundi dahil sa kakaibang tapang ng dating ng babaeng iyon. Ang lumang kubong tinutukoy ni Mang Ernesto si Leandro na punta. Naglatag nga siya ng banig at kumain ng tinapay na dala pa niya mula sa Maynila. Sa bawat kagat, naaalala niya ang malalambot na tinapay ng hotel na araw-araw niyang kinakain, pero ngayong gabi
iba ang lasa nito. Amoy ng mapayapang paligid ang nararamdaman din niya dahil sa sariwang hangin at tunog ng mga kuliglig mula sa mga puno na malapit dito sa kanyang tinutuluyan. Sandali siyang lumabas at nilingon niya ang kalangitan. Ang mga bituin, malinaw na parang kaya niyang abutin. Matagal na siyang hindi nakatingala ng ganito. Sa di kalayuan naman, maririnig niya ang boses ng babaeng si Maya na parang nakikipag-usap sa ama nito sa loob ng bahay. Malakas kasi ang boses nito at napapangiti na lang siya dahil hindi niya inaasahang abot ito rito. Tay, hindi ako komportable sa lalaking yon. Parang may tinatago. Maya, sagot ng matanda. Hindi lahat ng dumadaan ay masama. Baka kailangan lang natin bigyan siya ng pagkakataon para may dagdag tao rin tayo rito sa bukid. Alam ni Leandro na makilatis ang anak ni Mang Ernesto ng kanyang pagmasdan at napangiti na lang siya. May tinatago nga siya na ayaw niyang malaman ng mga ito. Sa unang gabi nga niya sa ilalim ng payak na bubong, pakiramdam niya ngayon pa lang siya nagsisimulang maging tunay na tao. Kinabukasan ay ginising ng tilaok ng manok at sigaw ni Maya ang binatang si Kaloy. Hoy Kaloy, kung gusto mo magtrabaho bumangon ka na. Ganyan ka ba sa trabaho mo sa Maynila? Agad siyang napabangon, pinunasan ang mukha at lumabas. Nakita niya si Maya na nakasombrero at nakayapak at nagbubuhat pa ng balde ng tubig. Nakatali ang buhok at pawis na kaagad. Ramdam na ramdam niyang hindi ito nagtitiwala sa kanya at naroon pa rin ang inis na hindi niya malaman kung ano ang pinagmumulan. Napatingin nga rin siya sandali rito. Anong tinitingnan mo? Singhal ni Maya. Kunin mo yung isang lagayan ng tubig at tulungan mo ako rito. Hindi ba tayo magbe-breakfast? Tanong na nga lang ni Leandro sa kanyang isip na sumunod na rin sa sinabi ng babae. Ngunit dahil hindi siya sanay ay natapon ng kalahati ng tubig nang muntik na siyang mawala ng balanse. Mabigat pala ang isang balding tubig. Halakhak naman kaagad ang naging sagot ni Maya. Ayan, sabi ko na nga ba, hindi ka marunong. Siguro puro papel ang hawak mo sa dati mong trabaho ano. Kung sa iba, magagalit kapag ito ang narinig. Pero walang ganoong reaksyon si Leandro, aka Kaloy. Masasanay rin ako, sagot ni Kaloy, sabay punas agad ng kaunting pawis. Magagawa ko rin ito basta gugustuhin ko. Talaga? Tugon ni Maya na nakangiti ng bahagya. Sige, tingnan natin kung tatagal ka rito ng 1 linggo. Tila may pananakot ang datingan ng mga salitang iyon ni Maya para kay Leandro na ngayon ay si Kaloy. Maghapon silang nagtrabaho. Tinuruan si Kaloy ni Mang Ernesto kung paano magpakain ng baboy, mag-igib ng tubig at maglinis ng kamalig. Gaya ng inaasahan, madali siyang mapagod ngunit sa bawat patak ng kanyang pawis ay tila tinatanggal nito ang pagod sa kanyang dibdib. Sa gitna ng trabaho kanina, napansin ni Kaloy ang pagod sa mga mata ni Mang Ernesto. Hindi niya maiwasang maalala ang sariling ama na palaging abala at walang panahon sa anak. Sa sandaling iyon, parang nainggit siya sa pagiging malapit ni Maya at ng ama nito. Kahit wala ang mga ito sa estado na kanyang nakagisnan. Sa pagtatapos ng araw, nakaupo nga siya sa ilalim ng puno ng mangga habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at ang hangin ay may halong amoy ng kalabaw, palay at ulan. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Leandro, pakiramdam niya ay parte siya ng mundo at hindi lang tagamasid. Lumapit naman si Maya na may dalang malamig na tubig. Tubig na mula sa poso at natural ang pagkalamig nito. Oh, uminom ka. Baka himatayin ka pa riyan. Salamat, sabi niya sabay ngiti. Huwag ka nga ngumingiti, biro ni Maya dahil alam niya sa sarili na may itsura itong si Kaloy. Ngumiti pa rin naman si Leandro kahit iyon ang sinabi ni Maya sa kanya. Pagbalik nga ni Kaloy sa kubo ay inihiga niya ang sarili at pinakiramdaman ng pagod ng katawan. Ngunit sa halip na inis ang kanyang maramdaman ay kapayapaan
ang mas nangibabaw sa kanya. Parang nawala ang bigat sa kanyang sarili na matagal na niyang nararamdaman nang kasama pa niya ang kanyang pamilyang De La Vega. Ngayon niya naisip, siguro hindi pera ang tunay na sukatan ng buhay. Siguro raw, ito ay ang karanasan sa mga ganitong bagay. Iyong may pinaghihirapan siya para mas mapabuti. Ang ganitong mga trabaho na hindi niya naranasan noon, pakiramdam niya. Ito ang tunay na nakakatuwang bagay na kanyang magagawa. Natutuwa rin siya kina Mang Ernesto dahil sa kabila ng pagiging ekstranghero niya sa mga ito, ay hindi niya inaasahang tatanggapin siya ng mga ito. Ngayon din niya napagtanto na sa bukiring ito, siya ay hindi si Leandro de la Vega na anak ng isang bilyonaryo. Siya si Kaloy na isang taong naghahanap ng kahulugan sa kanyang buhay. Sa gilid nga rin ng diwa niya ay tila naririnig niya ulit ang boses ni Maya. Matapang, totoo at buhay. Napangiti na nga lang siya at napapikit na upang makatulog na mula sa nakakapagod na araw na ito. Siguro dito ko makikilala kung sino talaga ako.